Naoya Inoue, 50-50 raw kay Murodjon Akmadalib ayon kay Eddie Hearn. Aba teka, agree ka ba dito? Jonas One Punch Sultan, tinulungan na si Jerwin Ancajas para sa kanyang next fight. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabahagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Ating talakayin ang Inoue kontra kay Akmadalib para isang 50-50 fight raw ayon kay Eddie Hearn mula sa balita ng The Ring Magazine. Kamakailamang mga kwento ay nanunsyo ni Eddie Hearn, ang kilalang promoter ng Matchroom Boxing, ang inaabangan na laban na 50-50 fight raw sa pagitan nila Naoya Inoue na kilalang monster at si Murodjon Akmadalib, ang dating kampiyon na mula sa Uzbekistan na nakaschedule ang laban nila ngayong Setyembre sa Japan. Ang prangkang 50-50 fight mula mismo yan kay Hearn ay isang pahayag na nagdulot ito ng masidhing pagtataya na patas ang laban, walang mas pinapabura na mananalo. Maaring si Inoue ang manalo o di kaya si Akma, hindi masisiguro pa kung sino nga ba ang mananalo sa kanila. Ito ay may tuturing na rest back ni Akmadalib matapos ang natalo si Akma kay Marlon Tapales noong April 2023. Nakakuha siya ng 3 magkasunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng knockouts. Bilang resulta, siya naging mandatory challenger para kay Inoue at naging WBA o World Boxing Association interim champion pa. Itong si Inoue ay tinik ni Eddie Hearn. Matagal nang hinamon ni Hearn itong si Inoue na labanan si Akma. Ginawa na niya ang lahat sa social media, mainstream media at personal na hinamon ang team Inoue. Ginawa na niya ang lahat-lahat para lang pumayag ang Hapon para kasahan ni Inoue ang alaga niya na si Akma hanggang napauo na nga ang team Inoue. Parehong top fighters ang magharap sa Setyembre sa Japan. Si Inoue ay undefeated na may record na 30 wins, walang talo at meron siyang 27 knockouts. Naging undisputed sa bantamweight at sa super bantamweight division. Samantala, itong si Akmadalib naman ay meron siyang 14 wins, isang talo at meron siyang 11 knockouts. Dating unified champion, malakas, may knockout power at handang makipagsabayan. Ang tagisan sa estilo at estratehiya. Sa estilo ng boxing, pareho silang dynamic, ngunit magkakaiba ang kanilang mga teknik. Itong si Inoue ay may bukal na knockout power, mabilis ang kamay at may matibay na kombinasyon ng bilis at puwersa. Itong si Akmadalib naman mga kwento ay isang kaluwete na may kakaibang footwork din at may knockout rate na 79%. Kapag nagdagpo ang kanilang estilo, orthodox kontra sa southpaw, dito na makikita kung gaano nga ba kalakas ang puwersa, bilis, teknik, footwork ng bawat isa kapag magsasalpukan na sila sa ibabaw ng lona. Kaya naman mga kwento, kung ano man ang mangyari sa Setyembre, isang bagay na malinaw na hindi hadlang, natupad ang inaasam na dream fight nila. At kung tutusin kung sino ang mananalo rito, mamumuno sa simula ng bagong kabanata sa kanilang karera. Sa huli mga kwento, ang laban ni Inoue at ni Akmadalib ay hindi lang basta isang pagkikita ng dalawang matibay na atleta na may layuning maghari sa ring. Ito rin ay laban ng pride. May mga iba't ibang madahilan sila para masangat pa ang kanilang karera at gaganapin pa sa pinakamalaking entablado sa Tokyo ngayong September 2025. Ikaw kwento, 50-50 rin ba ang nakikita mo sa paparating na laban? O di kaya 100% sure win na itong si Inoue kay Akma? O di kaya mga kwento ay mangyayari sa Japan ang pinakamalaking upset? Tulog itong si Inoue kay Akma. Mga kakwento, ito ang post ng co-promoter ni Sultan ng Viva Promotions na kung saan ipinakita ang larawan nina Sultan at ni Ancajas kasama ang iba pang mga boksingero pagkatapos ng sparring session ni Ancajas. Kaya naman ay sinabi dito na tinulungan ni Sultan itong si Ancajas dahil si Ancajas kasi ay isa sa mga undercards na Manny Pacquiao at ni Mario Barrios sa Las Vegas ngayong darating na July 19. Kaya naman, Sultan, ipasa mo kay Ancajas ang lakas mong one punch para ang paparating na susuuing digmaan ay kanyang mapagtagumpayan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button
Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong 1D 3D Older, kaya kwentong Jusin Isdrilon, kaya kwentong Orlan Chua, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwento 1 at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.